Maingay at magulong kapaligiran ang araw-araw na hinaharap ng babaeng si Maning. Tanga ng mga pekeng kwintas na ibinebenta niya sa labas ng simbahan tuwing araw ng misa ay tinatyaga niyang gawin para magkaroon lamang ng pera. Iba't ibang raket na rin kasi ang kanyang pinasukan, ngunit lahat ng iyon ay hindi siya nagtagal. Minsan na siyang naging tindera sa kanilang bayan, pero paglipas lamang ng isang buwan ay nalugi ito. Pumasok naman siya na serbedora sa lugawan ng kumparing si Omeng, ngunit umalis din siya nang malamang karne ng aso ang sahog nun. Kahit na regular ito kung magpasahod ay hindi niya inalinta na iyon. Mahirap na rin kasi makipagsapalaran ng tulad niyang biyuda na may isang anak na binubuhay. Malayo kasi sila sa kanilang kamag-anak, kaya kung magkabulilyaso ay tiyak na kawawa ang magiging buhay ng kanyang uniko iko. Kahit paano ay nagkakaroon naman siya ng maliit na kita sa tuwing may tatawag sa kanyang mga kakilala para magpahilot. Buti na lamang din at sanay siya sa ganoon, dahil ang kanyang magulang ay mga ekspertong manghihilot at albularyo. Maswerte ang kwintas na yan, Ineng. Paniguradong kayo na nitong nobyo mo ang magkakatuluyan sa bandang dulo. May kakayahan kasi iyang patibayin ang relasyon ng mga nagmamahalan. Pambobola niya sa isang dalagang nagtanong kung ano ang kanyang inilalako. Mukhang epektibo naman ang ginagawa niyang pagsisinungaling dahil napapahubos niya ang nasa 50 piraso ng kwintas. Bagamat isa siyang huwad na tindera, marami sa mga hinulaan niya ay nagkatotoo. Nariyan na ring namumulot pa siya na makikinis na bato sa ilog at kanyang pipinturahan upang palabasin na isa yung mutya ng kung anong-anong bagay. Kinainggitan naman siya ng kapwatinderang si Josefina, kaya naman nawalan na ng gana ang mga parokyano na bumili sa kanya. Nakakainis talaga. Ano ba namang kamalasan tong dumapo sa atin, anak? Pagrereklamo niya sa kanyang anak na si Jose. Sabi ko naman kasi sa iyo, Nay, na umangkat ka ng mga totoong mutya doon sa antingerong nakausap ko. Wala mang kasiguraduhang may papaubos mo yun. Ang mahalaga ay kakaiba naman ang itsura ng mga bato. Sa totoo lang kasi, Nay, kung ako man ang tatanungin mo, ay di ako bibili ng mga sinasabi mong mutya at anting-anting eh. Paliwanag ng kanyang anak na nagkikilis ng bigas sa kusina. Mukhang tama ka, anak. Kapag talaga nanloko ka ng kapwa, ay babalikan ka rin ng tinatawag na karma. Hayaan mo at susubukan ko maibenta ang tunay na mutya sa bayan bukas. Iyan namang mutya na bigay ni Lolo ang pagdidiskitahan mo, Nay. Huwag mo nang subukan pang ilako yan, pwede ba? Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin noon na mahalaga yung mutya na yan. Bukod sa nagbibigay swerte, ay pantaboy pa sa aswang. Pagkukumbinsing tinig ni Jose sa kanyang ina. Tinitigan lang ni Maning ang mutya ng kabibe. Regalo iyon ng kanyang lolo noong kabataan niya. Sabi nito na may dalang swerte at proteksyon ng mutya na yon sa sino mang tagapangalaga. Ngunit para kay Maning ay kabaliktaran nito ang naging epekto sa kanya. Puro na lang kasi kamalasan at kagipitan sa paghahanap ng pera ang nangyayari sa kanila mag-ina. Sa huli, nanaig pa rin ang payo ng kanyang anak. Ibinalik niya iyon sa lagayang tela at nilagay sa loob ng bayong na lagi niyang dala sa pagtitinda noon. Kung sa usaping aswang naman ay hindi pa niya iyon nasusubukan. Matindihang pag-iingat kasi ang lagi niyang ginagawa para hindi siya mabiktima ng mga ito. Noon kasi ay nauuso ang mga dayong aswang sa kanilang lugar. Dumudukot daw ito ng mga walang kamalay-malay at ginagawa nilang pagkain. Isa na siguro sa makakapagpatunay nito ay ang kaibigan niyang si Beth na namatayan ng mister dahil sa pag-atake ng sigbin, matapos may makaalitang dayo sa isang karinderya. Natagpuan na lamang ang kanyang asawa na wala ng buhay at nasa taas ng matayog na nyog
ang katawan nito. O ito nay, para hindi ka na malungkot dyan. Kinita ko yan sa pag-extra sa pagtitinda ng kalamay sa eskwelahan. Ibili mo ng ulam natin bukas at itabi mo na lang po ang matitira. Biyaya niya kung ituring ang kanyang anak. Kahit kasi hindi niya maibigay dito ang pinakamagandang bagay, ay wala siyang reklamong naririnig dito. Pinagsasabay man nito ang pag-aaral at pag-e-ekstrang trabaho, ay hindi naman ito hinahayaang bumaba ang kanyang marka. Isang papel na nakapaskil sa poste ng kuryente ang nagbigay ng pag-asa kay Maning nang pumunta siya sa pamilihan kinabukasan. Masinsinan niyang binasa ang impormasyon doon upang kanyang tuntunin at magbakasakali. Kailangan kasi niya ng mapapasukan trabaho para tumulong na makaipon ng pamatrikula ni Jose. Agad siyang bumili ng biodata sa maliit na school supply at dumaan na rin sa printing shop para makapagpakuha ng litratong ididikit niya sa papel. Nang makauwi naman ay nagpatulong siya sa anak kung paano punan ng impormasyon ang mga nakasulat na tanong doon. Kinagabihan pa lang ay nagdasal na siya na sana ay matanggap siya sa trabaho at ipinapangako sa sariling pagbubutihan niya ng husto. Mukhang may lakad ka yata ngayon na ya. Tanong sa kanya ng anak na kagigising lang. Ngumiti naman ang ginang kay Jose at sinabi ang balak niyang puntahan. Sinabi ko naman sa'yo nay na ako nang bahala para makapaghanap ng pambayad sa eskwelahan, di ba? Malaki na ako nay at hindi mo naalagain pa. Sambit pa nito. Alam ko naman iyon anak. Pero mas okay na rin makahanap ako ng trabaho. Para naman kahit sa pambayad ng kuryente o tubig, ay pwede ko nang sagutin. Hayaan mo na si nanay ha. Malakas pa ako at sanay na sanay sa mga trabaho. Malambing na wika naman ni Maning. Wala na ring nagawa pa si Jose kundi ang pagbigyan ng kanyang ina. Inisip na lang ng binata na mas mainam na yon kaysa sa maghapong tumanggap ng labada si Manang Maning. Pumara ang ginang ng isang pedicab papuntang labasan. Sakto namang nakita siya ng kumparing si Boogie, kaya pinasabay na rin siya para mas madaling matuntun ng address na kanya pang isinulat sa maliit na resibo ng tinayaang loto. Malugod siyang pinapasok na mag-asawang Diego at Emma. Hindi naman sila nagtanong masyado at agad sinabi sa matanda na pasok na siya sa trabaho at bukas din ay pwede na siyang makapagsimula kaagad. Pagtiyagaan mo na lang si Ace Manang. Ganyan talaga ang batang yan. Tahimik, pero minsan naman ay mapaglaro. Huwag din po kayo mag-alala at hindi naman siya nananakit. Basta wag siyang aatakihin ng stress. Paliwanag ni Emma kay Manang Maning. Kung kaya mo namang tumagal ng isang buwan, ay tataas ang sahod mo. Sa ngayon kasi ay mahirap makahanap ng katulong. Kaya pati kami ng asawa ko ay naaabala sa kanya-kanyang trabaho. Dagdag pa niyang salita. Inilibot pa siya na mag-asawa para mabilis siyang maging pamilyar sa loob at labas ng bahay. Mainam daw kasi yon dahil madalas silang wala ni Diego para tignan at talagaan si Ace. Malaki ngunit bahagyang maalikabok ang kabuuan ng bahay. Bakas na rin ang dami ng mga sapot ng gagamba sa kisame ng bawat kwarto. Inisip na lamang ng katulong na iyon ang kanyang gagawin sa unang araw na pagtatrabaho bukas. 3 oras ang kanyang inilagi roon bago umuwi. Bahagya lamang siyang nagtaka dahil sa tagal niya roon ay hindi man lang niya nakitang lumabas ng kwarto si Ace. Sinubukan naman itong katukin ng kanyang mga magulang, ngunit sumigaw lang ang bata na umalis na sila at huwag siyang guluhin. Kababakasan ng lungkot ang mukha ni Emma, na pilit namang itinatago sa isang pilit na ngiti. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi, Manang. Pagpapaalam sa kanya ng among babae. Kumaway naman ang ginang at sinimulan na ang maglakad. Nasa daan pa lamang si Maning ay grabe na ang kanyang tuwang nararamdaman.
Inabutan siya ni Jose na nag-aayos ng mga damit na kanyang dadalhin sa bahay ng amo. Pansamantala namang niyang inihinto ito upang daluhan ang anak sa pagkain. Sa kwento mo palang, Nay, mukhang mababait ang magiging amo mo ah. Sambit ng kanyang anak. Sana nga ay ganoon sila hanggang dulo. Kaso iyong anak nilang si Ace, mukhang mahiyain eh. Pero tingin ko naman ay kailangan lang niya ng oras para magkasundo kaming dalawa. Kinabukasan, hiningi ni Jose ang address ng papasukan ni Manang Maning. Gusto rin kasi niyang madalaw ang ina paminsan-minsan upang alamin ang kalagayan nito. Kahit kasi sinabi ng ginang na mukhang mabait ang kanyang mga amo, ay nais pa rin niya makasiguro. Nagbili ng binata sa kanyang ina na huwag masyadong magpapakapagod para hindi magkasakit. Pagtango at yakap ng ina ang tumapos sa kanilang pag-uusap bago ito umalis. Maaga pa ay narating na ni Manang Maning ang bahay ng kanyang mga amo. Hindi na siya nag-abala pang pindutin ng doorbell dahil inihabili na agad sa kanya ang susi ng tarangkahan. Pagpasok pa lamang ay nilinis na niya ang loob ng maid's room na kanyang tutuluyan. Pagpatak naman ng alas 6 ng umaga ay dumako na siya sa kusina upang maghanda naman ang pagkain ng kanyang mga amo. Malaki ang kabuuan ng bahay na iyon para sa 3 miyembro ng pamilya nila Jeko at Emma. Tila hamon din sa kanya ang magiging kalagayan kung paano niya ito lilinisin. Ayon kasi sa mag-asawa ay nagsipag-alisan ang kanilang 4 na kasambahay at hindi pa sila nakakahanap ng ipapalit sa mga ito. Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pasasalamat kay Manang Maning dahil meron na silang magiging katuwang. Nagbilin din si Emma na sa susunod na mga araw ay baka babalik na ang dati nilang katulong na si Yaya Inday. Kaya humingi sila ng kaunting pag-unawa sa ginang. Nangako naman si Jeko na habang wala pa ang makakasama niya ay doble ang kanya magiging sahod bilang pakonsuelo na rin. Sakto alas 7 ng umaga ay narinig na niya ang babaeng amo. Inihain na rin niya ang mga nailutong pagkain matapos itong maiinit ng kaunti. Kain na po kayo, ma'am. Sana po ay magustuhan mo ang luto ko. Magiliw niyang salita sa nakaupong si Emma. Ay nako, Manang. Emma na lang ko ang itawag mo sa akin. Hindi kasi kami sanay dyan sa mama at sir. Dahil parang ang taas naman naming tingnan masyado. Sambit ni Emma na nakangiti. Siya nga pala, Manang. Kung pwede ay pakigising na lang si Diego. Nakatulog na naman yun sa opisina niya dyan sa taas. Masyado kasi siyang tutok sa trabaho. Dahil isa siyang head sa trabaho niya. Dagdag niya na may lambing na pakiusap. Pumanhik sa itaas ang ginang upang puntahan ang naturang opisina. Bahagyamang nakaawang ang pinto ay kumatok pa rin siya. Ayaw niya kasing basta-bastang buksan na yun dahil baka mapagalitan siya kung sakali. Lumabas naman si Jeko na nakapaghilamos na sa banyo ng opisina. Nauna na rin itong bumaba kay Yaya Maning para samahan ang asawa sa pagkainan. Niligpit pa niya ang pinaghigaan ng amo bago lumabas. Napansin naman niya ang isa pang pinto katabi ng opisina at mabilis niyang nalaman na iyon ay kwarto ng kanyang alagang si Ace. Bubungaran ito dahil sa nakadikit na sticker sa kanyang pinto. Tinawag na rin siya ng katulong para makakain na rin ng almusal. Bumukas ng bahagya ang pinto na sapat lang para lumitaw ang mata ng bata. Mabilis niyang inalok na bumaba na. Ngunit tinanggihan siya nito, lalo nang sabihin niyang naroon na sa baba ang kanyang mga magulang. Gusto mo bang dala na lang kita ng pagkain dito sa kwarto mo, iho? Tanong pa nito sa kanya. Sumang-ayon ang bata at tuluyan ng binuksan ng pinto para batiin ng magandang umaga si Yaya Maning. Napayakap pa ito sa kanya at nagpasalamat. Oh, Manang, halina't sumabay ka na sa aming kumain. Paanyaya sa kanya ni Jeko.
Mamaya na lang po ako pagtapos ninyo. Pupuntahan ko lang po si Ace sa itaas. Gusto raw po niya kasi naroon na lang kumain. Sagot naman niya. Sinandukan niya ng mainit-init pang sinangag na kanin ang alaga. Sinamahan na rin niya ito ng pritong itlog at hotdog. Pagkatapos ay nagtimpla na rin ng gatas na paborito raw nitong inumin. Bago siya bumalik sa kwarto ni Ace, binuksan muna ni Yaya Maning ang gate. Nagsabi pa sa kanya ang mga amo na gabi pa sila uuwi at ilagay na lang sa mesa ang pagkain kung sakaling hindi na sila mahihintay pa. Pagkasara ng tarangkahan ay umakyat na rin ang ginang at muling kinatok ang kwarto ng alaga. Nakailang tawag na siya rito pero mukhang nakatulog ulit dahil hindi na siya sumasagot. Kinuha na lang niya ang lamisitang nasa sulok at inilagay sa tabi ng pintuan para paggising ni Ace ay makikita niya ito agad. Sinimulan na ni Yaya Maning ang kanyang paglilinis sa ibabang bahagi ng bahay. Hindi naman siya masyadong nahirapan dahil tanging alikabok lang na mga kagamitan ang kailangan niyang tanggalin. Mahahalata sa unang tingin pa lamang na mamahalin ang mga iyon. Kaya maingat niyang inayos sa mga ito pagkatapos punasan ng malinis na basahan. Tanghalian na nang matapos siya. Pumunta siya sa kusina para makapagluto ng pagkain. Nang maisipan niyang tanungin si Ace kung may gusto ba itong ulamin. Pagkapanhik naman niya sa ikalawang palapag ng bahay, tumambad ang mga platong iniwan niya sa labas ng kwarto ni Ace na simot na ang mga laman. Inayos muna niya ang pagkakasalansan nito at saka kumatok. Ace, gising ka na ba, iho? Pwede mo bang buksan ang pinto at may itatanong lang ako sa'yo? Hindi tulad kanina ay mabilis na bumukas ang pinto. Inakala niyang titingnan siya ng bata. Ngunit tumakbo lang ito pababa ng hagdan at parang hangin siyang hindi nito pinansin. Nasorpresa ang ginang sa maruming silid ng alaga. Napakaraming sira-sirang laruan na nagkalat sa sahig. Mga una na walang punda at mga telang gunit-gunit na. Pambihira naman. Kwarto pa ba to? Katagang nasambit na lang ni Yaya Maning sa sarili. Imbis na unahin ang kalam ng sikmura, pinili niya maglinis muna roon sa loob. Siya kasi ang nahihirapan sa mga nakikitang bundok ng basura sa bawat sulok ng kwarto. Nasa banyo na ang ginang na nagkukuskus ng sahig nang marinig niya ang pagsasalita ng alaga. Umiiyak itong tinatawag ang kanyang mga magulang. Naghugas muna ng kamay ang katulong at agad na ring lumabas. Hinanap niya ang pinagmumulan ng pagtanghoy hanggang sa napatda siya sa harap ng malaking kabinet. O iho, anong ginagawa mo sa loob? Mainit dyan, anak. Halika rito sa labas. Nag-aalalang tanong niya nang makakita ng paris ng paang natatakpan ng mga nakasabit na damit. Hinawi niya ito at doon nga ay nakita ang kanyang alaga. Noong una ay hindi naman siya nagtaka kung paano ito napunta roon. Naging abala kasi ito sa ginagawa kaya hindi na niya napansing bumalik na pala ito sa kanyang silid. Sinubukan niyang abutin ng kamay ni Ace, ngunit mas lumakas ang kanyang pag-iyak. 10 taon na ito, ngunit parang 3 taong gulang kung umatungal. Malakas na kalabog ng pintuan ng kwarto ang nagpalingon kay Yaya Maning. Nilapitan niya ito upang alamin ang nangyari. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang sigaw nang bumulaga roon ang isa pang bata. Napasalampak siya sa sahig na tila may kuryente na nagpalambot sa kanyang mga tuhod. Ace, paano ka napunta rito sa labas? Nandoon ka lang kanina sa cabin. Naputol ang salita ng ginang nang dumakong muli ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kabinet. Tanaw niya mula sa bukana ng kwarto na wala ng bata roon. Sinili pa niya ang ilalim ng higaan, maging banyo, pero hindi talaga niya ito nakita. Inosenteng nakatingin sa katulong ang batang si Ace na may halong pagtataka. Kanina pa po ako sa labas, Yaya.
Pumasok lang ako kasi nagugutom na ako eh. Pilit itinatago ng ginang ang kanyang nararamdamang takot. Inayos pa nito ang nagkagulong buhok bago nagtanong. Ikaw ba ang kumain ng dala kong pagkain kanina? Napako ang tingin ng bata sa mga platong nakataob na. Dahan-dahan niyang binalikan ng tingin ang ginang na waring natatakot. Hindi po. Si Ismael po ang kumain yan. Uutal-utal na sambit ng bata na napayakap na kay Yaya Maning. Magsasalita pa lamang ang ginang nang takpan ni isang kanyang bibig at sabihing bumulong lamang sa kanya dahil maririnig sila ni Ismael. Kahit naguguluhan ay sinunod na lamang iyon ng ginang at itinapat sa tenga ng bata ang kanyang muka at saka nagsalita. Sinong Ismael iyo? Kaibigan mo ba? Kung ganun, nasan na siya ngayon? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Kalabog ang puso niya nang may sumaging bola sa kanyang puwitan. Agad siyang tumayo at niyakag na si Ace pababa sa kusina. Nagkukumahog si Yaya Maning dahil nangangapal ang balat ng kanyang batok. Hindi magandang pangitain yun dahil siya mismo ang naglagay ng naturang laruan sa loob ng malalim na basket. Ayos ka lang po ba, Yaya? Maang na tanong ng kanyang alagang nakaupo sa ibabaw ng mesa habang kumakain ng biskwit. Tumangulang ang ginang at nagpatuloy sa pagbabalat ng patatas para mag-umpisa na magluto ng uulamin nilang minuto. Tinulungan naman siya ni Ace para mas mapabilis. Kinuha nito ang karne sa refrigerator at ibinabad sa tubig para mas mabilis hiwaan paglambot. Kahit paano ay nabawasan ang tensyong bumabalot kay Yaya Maning. Marami-rami kasi silang napag-usapan ni Ace na mas nagpaunawa sa kanya kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pag-iwas sa tuwing may bagong tao na pupunta sa kanilang bahay. Bata pa lamang daw kasi ay dinukot na siya ng 2 di pa matukoy na mga lalaki. Dinala raw siya noon sa kakahuyan at iginapo sa poste ng kubo. Mayroon lang daw nakarinig ng kanyang pag-iyak at pinakawalan siya. Pero noong lumabas daw sila ng kubo na yon, nakita niyang patay na ang 2 lalaki. Wakwak daw ang kanilang mga dibdib at nilalantakan ng mga nakakatakot na nilalang. Pansin ni Yaya Maning ang pagka-weirdo ni Ace. Nariyan kasing tatawa ito at minsan naman ay paiyak na. Sa pantahan niya ay matindi ang inabot nitong bangungot sa nangyari sa kanya. Grabe naman pala yung nangyari sa'yo, iho. Pero matanong lang kita, kung mamarapatin mo, paano ka naman nakatakas doon sa mga dumukot sa'yo? Tanong ni Yaya Maning na gusto malaman ang kabuuan ng kwento ng kanyang alaga. Nakatakas po? Hindi po ako nakatakas sa kanila, Yaya. Sagot naman ni Ace na mas lalong nagpagulo ng iniisip ng matanda. Umusbong ang ngiti ng bata sa kanyang labi. Nanlalambot ang tuhod ni Yaya Maning pero pinipilit niyang magpakatapang. Yaya Maning, masakit po bang masaksak? Hulalas nitong salita habang nakasulyap sa kanyang yaya. Oo naman, iho. Kaya dapat ay mag-iingat ka sa paggamit ng kutsilyo dahil delikado ito. Pwede kang makasakit o ikaw mismo ang masugatan. Aniya sa garalkal na boses. Napako sa kinatatayuan ng ginang nang maglakad si Ace. Dumako ito sa tapat ng lababo at binuksan ng drawer. Isang kutsilyo ang kanyang hawak na nakangiting tinitingnan ang talas nito. Hindi nagtagal ay tinapunan siya muli ng tingin ng kanyang alaga. Anong gagawin mo? Ibaba mo yan! Napapatras na siya ng hakbang at nakikiusap kay Ace na huwag siyang sasaktan. Tumatawa ang bata habang naglalakad papunta sa ginang. Iniangat na rin niya ang kanyang kamay at mabilis na itinarak ang kutsilyo sa patatas na nasa sangkalan. Ito po ang gamitin mo, Manang. Mapurol po kasi ang nakuha mo. Namumula na si Yaya Maning. Buong akala niya ay may gagawing masama sa kanya si Ace
Hindi kasi mawaglit sa isip nito ang nakasisindak na mukha ng bata na pinandidilatan siya ng tingin. Inilapag ng bata sa ibabaw ng sangkalan ang karning pinalambot niya. Wala naman sa wisyo na pinutol-putol iyon ng ginang. Kapag kuway nagsimula ng magsangkot siya. 20 minutos din ang tinagal noon bago maluto. Kaya naman nagpunta muna sa sala si Ace para manood. Nang matapos na ang lahat, ay tinawag na niya ito at sinabayan na rin kumain. Sa kahilingan na rin ng bata. Natuwa naman si Yaya Maning dahil nagustuhan ni Ace ang kanyang luto. Hindi pa man gumagabi ay nag-request na agad ito sa ginang ng kanyang uulamin kinabukasan. Malakas na ulan ang bumuhos pagpatak ng alas 6 ng gabi. Gustuhin mang umuwi ni Yaya Maning ay hindi niya matiis iwanan si Ace na nakatulog na sa sala. Buntong hininga siya nang pumanhik sa kwarto nito. Hindi pa kasi niya natapos sa mga ligpitin doon, kaya isinantabi ng ginang ang kanyang takot. Binuhay niya ang ilaw ng silid na agad namang kumalat ang liwanag sa kabuuan nito. Isinupot niya lahat ng basura at pinalitan na rin ang mga kortina at kobrekama. Malakas na busina ang dahilan ng kanyang pagtayo mula sa pagkakadapa sa ilalim ng higaan ni Ace. Masyado kasing mabigat iyon na hindi niya kayang itulak para alisin ang mga basurang naroon. Tumalikod siya upang lumabas sa pinto. Nang mapabuwal uli. Nakatayo na kasi si Ace roon na anya ay kanina pa siyang hinihintay na matapos sa ginagawa. Atakihin ata ako sa iyong bata ka. 2 beses mo na ako ginugulat Aniya na hinihimas ang sariling dibdib. Ngumiti lang ang alaga at tumalon sa ibabaw ng malinis na nitong kama. Hinigit niya rin ang nakatiklop na kumot at agad na nagtalukbong. Salamat, Yaya Maning. Pakisara na lang po ang ilaw paglabas mo. Utos niya sa ginang. Bumaba na siya ng hagdan dahil naging sunod-sunod na ang busina ng sasakyan. Kinuha niya ang malapad na payong malapit sa pintuan para iabot sa kanyang mga amo. Hindi ka ba uuwi ngayon, Manang? Tanong sa kanya ni Jeko habang nakaupot nagtatanggal ng mga sapatos nito. Kung gusto mo, ihatid ka na namin. Baha na kasi ang kalsada at baka madulas pa kayo sa daan sa sobrang dilim. Segunda naman ni Emma. Tinanggihan na niya ang alok ng mga ito. Halata kasi niyang pagod na ang mag-asawa at ayaw na niyang abalahin para lang maihatid siya sa kanyang pag-uwi. Dito na lang po muna ako matutulog para maayos ko rin ang husto ang kwarto. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang bumangon si Ace mula sa pagkakahiga sa sala. Nahintakutan siya sa kung sino yung nakausap niya sa kwarto kanina. Lumapit siya sa alaga na pupungay-pungay pa ang mga mata. Iho, umakyat ka ba ulit kanina nung naglilinis ako sa kwarto mo? Umiling-iling lang ito at may itinuro sa hagdan. Siya po yung umakyat kanina, Yaya. Si Ismael po yun. Inosente niyang sagot sa ginang. Wala man siyang nakikita sa ibaba ng hagdan, ngunit ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Ace. Kinikilabutan na rin siya ng paunti-unti nang bulungan siya ni Ace. Susunod na raw po kayo kay Yaya May. Gusto ka raw po niya isama sa kanila. Napabuwal mula sa pagkakaupo si Yaya Maning. Sumulpot ang kanyang among si Emma at nagtatanong kung sino raw ba ang kinakausap niya roon. Nakadagdag ng pagkagulo ng kanyang isip dahil wala na roon si Ace sa tabi niya. Mukhang pagod ka naman, Nang. Kagagaling ko lang po sa kwarto ni Ace at nakita ko siyang natutulog doon. Siguro po ay ayusin na lang ninyo yung nakatumpok na kalat sa itaas at magpahinga na po muna kayo. Tumango na lang ang ginang na tila natatanga sa mga kaganapan. Hindi naman siya siraulo para kausapin ang sarili. Ngunit hindi niya rin maipaliwanag kung bakit parang kabuting sumusulpot at nawawala na lang bigla ang kanyang alaga. Sinunod na lang niya ang bili ni Emma. Pumanhik na siya sa hagdan at isinako ang lahat ng naipong basura.
Pansamantala niya itong isinandal sa labas ng bahay para maisama sa truck na nangongolekta nito tuwing umaga. Oh, Manang, magpahinga ka muna at kanina ka pa nagkikikilos. Nandun sa ref yung juice at cake. Kumain ka na muna. Alok sa kanya ng among lalaki pagpasok niya. Hindi na rin niya tinanggihan pa ito dahil nakaramdam na talaga siya ng gutom. Baka nga pagkain ang sagot para mawala na ang kanyang iniisip na kung ano-ano. Humiwa siya ng maliit na piraso ng cake at nagsali ng inumin sa may kahabaang baso at saka dumiretso sa kanyang silid para doon na kumain. Ilang minuto naman ang kanyang pananahimik doon ay kumatok si Emma. Inabot niya sa ginang ang plancha at ilang mga uniforme ni Ace na gagamiting kinabukasan. Kamusta Manang? Pinahirapan ka ba ng anak namin? Kalmadong tanong ni Emma. Okay naman si Ace. Wala naman kaming naging problema. Siguro ay medyo mahiyain lang ang bata. Pero kung aaraw-arawin ko naman ang pakikipag-usap, tiyak akong makukuha ko rin ang loob niya. Sagot ni Yaya Maning. Kahit gusto niyang tapatin ang kanyang amo, ay hindi niya ginawa. Inisip niya ang dahilan ng kanyang pagtatrabaho para sa kanyang anak na si Jose. Gusto muna niyang obserbahan si Ace at baka dahil lang talaga sa pagod kung bakit iyon nangyari sa kanya. Isinampay na niya sa kanyang kwarto ang damit ng alaga pagtapos itong maplansya. Nahiga na rin siya sa kama at mabilis na nakatulog dahil sa kapaguran sa buong araw na paglilinis. Maaga pa lang ay nagising na si Yaya Maning. Inasikaso niya ang pagkain ng mga amo, gayon din naman ang alaga niyang si Ace. Nagkaroon pa nga ng pilitan dahil ayaw na naman itong lumabas ng kwarto para harapin ang kanyang mga magulang. Mukhang ayaw na talaga niyang pumasok Manang. Hayaan mo na siya siguro. Balungkot na turan sa kanya ni Emma. Nagpaalam na ito sa kanya na papasok na sa trabaho. Inakbayan naman siya ni Diego na wari pinapakalma. Kayo na po muna ang bahala sa kanya, Manang. Mauna na po kami. Ani Diego at pinaandar na ang sasakyan. Bilang isa ring magulang, nasaktan si Yaya Maning para sa mga amo. Iisa na nga lang kasi ang kanilang anak ay mukhang di pa sila gustong makita o makausap man lang. Ace, sayang ang araw oh. Maaga pa naman. Ayaw mo ba talagang pumasok iho? Pagtawag niya sa alaga. Ayaw. Hindi na ako papasok. Dito na lang ako sa bahay at maglalaro. Masungit na sagot ng bata sa kanyang yaya. Kahit ako na maghahatid sa'yo sa school na. Automatikong bukas ang pinto nang sabihin niyon ni Yaya Maning. Sinulyapan siya ni Ace na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong mayroon sa kanyang mga sinabi at napapayag niya ang kanyang alaga. 6:30 nang matapos gumayak si Ace. Isinukbit na nito ang kanyang bag at lumabas na ng bahay. Araw-araw ay ganoon na ang ginagawa ni Yaya Maning. Hindi niya iniiwanan ang alaga sa pagpasok para mairaos niya ang buong taong pag-aaral. Laking pasasalamat naman ng kanyang mga amo sa unti-unting pagbabago sa ugali ng anak. Bumalik na ang kasiyahan nito na ultimo sila ay nagagawa ng harapin. Naging madalas ang pag-imbita ni Ace ng mga kalaro sa kanilang bahay. Marami na rin kasing kapwa-bata niya ang napalapit sa kanya. Wala namang naging problema sa mga amo dahil gusto nila na maging normal na bata ang kanilang anak at matutong makisalamuha sa ibang tao. Minsan na lang din kung makauwi si Yaya Maning sa kanilang bahay. Pakiramdam nga niya ay nagsiselos na si Jose dahil halos wala na siyang oras para sa sariling anak. Dumating ang araw na parehas walang pasok ang mga amo ng ginang. Nabisuhan siya ng mga ito na pwede siyang mag-day off at sila na muna ang bahala sa mga gawain doon. Bago siya umuwi sa kanilang bahay, ay nagluto muna siya ng hapunan ng mga ito.
Napuno ang malaking kaldero ng adobong karne na inirequest ni Ace. Sabado kasi kinabukasan, kaya magsisipuntahan ng kanyang mga kalaro na gustong gusto rin na kanyang timpla sa mga ulam na dala ni Ace sa eskwelahan. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin nakakauwi ang mga amo. Nababahala na si Yaya Maning na nagawa pang mapadasal dahil baka may nangyaring di maganda sa mag-asawa. Nakaupo siya sa ikatlong baitang ng hagdanan at inaabangan ang pagbusina ng sasakyan ni Diego. Nililibang na lang niya ang kanyang sarili sa mahinang pagkanta. Mukhang di ka na naman makakauwi ngayon Bulalas ni Ace. Nilingon ito ni Yaya Maning at natanaw na naroon siya sa itaas. Pasandal na nakaupo at nakangiti sa kanya. Pansin ng ginang na tila nag-iba ang tabas ng dila nito at nawala na ang salitang paggalang sa kanya bilang nakatatanda. Oo nga, iho Kawawa naman si Jose at walang kasama sa bahay. Nangako pa naman ako sa kanya na uuwi ako. Alam mo ba, kaarawan na niya bukas. Kaya gustong gusto kong umuwi para masorpresa siya. Sigurado ako na pagod yun galing sa part-time job niya. Tama-tama para mapaglutuan ko siya ng mainit na sabaw. Bahagyang nalungkot si Ace sa sinabing iyon ni Yaya Maning. Ilang sandali pa ay napalitan ito ng malakas na pagtawang na pahawak pa sa kanyang tiyan. Nagsisitalsikan pa ang butil-butil nitong mga laway na halos umabot na sa kinaroroonan ng ginang. Si Jose? Wala na si Jose. Wala na si Jose Maning. Wala na siya. Salita nito na parang nawawala sa katinuan. Hindi maipinta ni Yaya Maning ang kanyang pagkainis sa bata, kaya agad niya itong sinuway. Ikaw na bata ka. Huwag ka magbibiro ng ganyan at hindi magandang pakinggan. Alam ko na bata ka pa, pero sana iisipin mo rin yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Pagpipigil na salita ng ginang. Bumaba ka nga rito at nang makakain ka na. Nalilipasan ka kasi lagi ng pagkain kaya kung ano-anong lumalabas sa bibig mo. Dagdag pa niya. Tumalima naman sa utos ng matanda ang kanyang alaga. Hanggang sa kusina ay tumatawa ito. At doon ay hindi na napigilan pa ni Yaya Maning ang kanyang sarili. Naibagsak niya sa ibabaw ng lamesa ang plato na siyang nagpatahimik kay Ace. Anong nangyayari, Manang? Tanong ni Diego na nakapasok na ng bahay. Kanina pa kami bumubusina sa labas para sana ipagpuksan. Ano ho bang ginagawa ninyo? May halong inis na salita naman ni Emma. Mula sa itaas ng hagdan, sumigaw si Ace. Patakbo niyang nirating si Yaya Maning, na labis na ang naramdamang pagkatuliro. Tila ba ay pinaglalaroan siya ng hindi niya alam. Ace, kailan ka pa nakaakyat? Kanina lang ay nandito ka sa harapan ko Eto nga't sasando ka na dapat kita ng pagkain Sumenyas ang bata sa ginang at yumuko ito. Bumulong ito sa kanyang tenga at winikang, Hindi po ako yun, Yaya. Si Ismael po ang kausap ninyo kanina. nanlaki ang mga mata ni Yaya Maning sa narinig. Gustuhin man niyang usisain pa ang nasabi ng alaga, ay hindi na niya nagawa. Ano ba yung pinagbubulungan ninyo, ha? Iritabling tanong ng among lalaki. Bumalik sa tuwid na pagkakatayo si Yaya Maning. Akma na siya magsasalita upang sana ay tapatin ng mga ito nang marahan siyang pisilin sa kamay ng kanyang alaga. Ayaw daw po niya kasi ng adobo ngayon. Kung pwede raw po ay paglutuan ko siya ng nilagang itlog. Nahihiya po ata magsabi kasi baka pagalitan ninyo raw. Palusot niya. Iyon lang naman pala, anak eh. Akala ko kung ano na namang kinikwento mo kay Yaya. Sige na ho, Manang. Paglutuan na ninyo yan at umakyat kayo sa opisina para maibigay ko ang sahod mo. Gabi na rin ho at kailangan na ninyo makauwi. Sambit sa kanya ni Diego at pumanhik na silang mag-asawa sa hagdan para makapagbihis ng damit.
Pagtapos naman magluto ni Yaya Maning, ay nanguha si Ace ng mga biskwit sa loob ng ref. Nagtaka tuloy ang matanda kung bakit niya tinanggihan ng adobong karne nang ialok sa kanya. Akala ko ba gusto mo ng adobong karne? Sambit ng ginang. Mahina namang umiling ang kanyang alaga at sinabing hindi siya ang may gusto nito kundi si Ismael. Batid ni Ace na magtatanong ulit siya, kaya sinadya niyang ilaglag ang bote ng juice na natapon pa sa sahig. Ngumiti lang sa kanya ang alaga at humingi ng pasensya. Malikot ang mga mata nito na wari may sinusulyapan. Sinusundan niya ng tingin ang mga mata ni Ace na nakahawak sa kanyang pisngi at pinipigilan siyang lumingon. Isang sulyap pa ang kanyang ibinato sa may parteng hagdan bago ito magsalita. Narito si Ismael. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, Yaya. Dahil papatayin ka niya. Nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan ng ginang. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa naulinigan. Manang, narito na ho ang sahod niyo. Sigaw ni Emma na agad naman niyang tinugunan. Nangungusap ang mga mata ng batang si Ace. Tiyak niyang may gusto itong sabihin dahil itinuturo niya ang bodega na nasa basement ng kanilang bahay. Wala nang oras pa si Yaya Maning na buksan yon dahil pinagmamadali na siya na mag-asawa. Niyaya niyang sumama sa kanya si Ace pero hindi ito pumayag. Binabantayan daw kasi siya ni Ismael. Mag-iingat ka rito, iho. Bukas din ay hihingi ako ng tulong. Sabay na silang umakyat ng hagdan, dala ang supply ng pagkain ng bata. Kahit papaano, ay nauunawaan na ng ginang kung bakit ayaw niyang lumabas sa kwarto. Hindi rin niya makumpronta ang mga amo dahil mukhang mainit ang ulo ng mga ito. Ang laki naman ata nito, anak. Aniya na makita ang laman ng sobrang ibinigay sa kanya ni Diego. Maliit na bagay lang yan sa pagtingin-tingin mo sa anak namin, Manang. Sa susunod ay madaragdagan pa yan, lalo't may kailangan kaming asikasuhin ni Diego sa Maynila. Siguro ay 1 linggo rin kaming mawawala. Sambit naman ni Emma. Kalaunan ay umuwi na si Yaya Maning. Dinaanan niya pa ang kwarto ni Ace para magpaalam. Kahit hindi ito sumagot, ay batid niyang narinig siya nito. Habang naglalakad sa madilim na daan, ay binabagabag ang ginang sa kalagayan ng kanyang alaga. Nais niya itong tulungan. Gayon din ang malaman kung sino ba ang tinutukoy nitong Ismael na minsan daw ay nagpapanggap bilang siya. Baka naman nagbibiro lang ang bata, Nay. Gaya nga po ng sabi niyo na trauma si Ace. Kung may tutulong man sa kanya, hindi kayo yun kundi isang doktor. Sagot sa kanya ng anak nang isalaysay ang nangyari. Mag-aalas 3:30 nang mahiga si Yaya Maning. Medyo nahirapan pa siyang hanapin ng antok dahil patuloy sa pagdalaw sa kanyang isip ang batang si Ace. Hindi na inabutan ng ginang ang kanyang anak pagising. Nag-iwan lamang ito ng maiksing sulat sa ibabaw ng mesa na nagsasabing hintayin siya sa pag-uwi para sabay silang kumain. Masaya pa rin siya dahil hindi nawawala ang kabaitan ng anak na inihanda na ang kanyang almusal tulad ng madalas nitong gawin noong wala pa siyang trabaho. Naging abala ang buong araw niya. Nalinis niya ang buong bahay at nalabhan ang mga damit ng kanyang anak. Sandali siyang naupo at namahinga habang umiinom ng kape. Mula sa bukas na pinto ng kwarto, nakita niya ang nakasabit na bayong at bigla na lang naalala ang mutya na itinabi niya roon. Agad naman niya itong kinuha at lumabas ng bahay para dalawin ang kaibigan niyang si Gaspar, isang kilalang retiradong antingero ng kanilang barangay. Kung sigurado kasi sinasabi mo, Maning, tiyak kong isa yung boso-boso. Sambit ni Gaspar matapos bumase sa mga naikwento ng ginang.
Isa raw iyong uri ng aswang na hindi nakikita ng normal na mata at umaaligid sa lugar na may malapit na mabibiktima. Malakas ang pang-amoy nito sa mga taong mamamatay o may sakit na. Tinuturing na bihirang pagkakataon kung sila ay iyong makikita. Ngunit kaakibat din nito ang kasunod na panganib na nagbabadya. Dagdag pa ni Gaspar na ang salinlahi ng mga aswang ang posibleng dahilan kung bakit kaya nitong gumaya ng wangis ng mga normal na tao. Ang panlalansi at pagpura nila ng isang alaala ay hindi malabong taglayin din ng mga ito. Sa oras na marinig nilang banggitin mo ang kanilang ngalan, ay babalik sila sa dati nilang anyo at paniguradong lulusubin ka. Dati raw ay pinaniniwala ang nakatira ito sa ilalim o taas ng malalaking puno. Ngunit mayroon ding pagkakataon na ginagawa nilang bahay ang mismong katawan ng tao. Ipinakita ni Maning ang notya na kanyang dala. Namangha naman ang antingero dahil isa raw iyon sa pinakamalakas na uri ng pangontra sa mga aswang. Mutya ng kabibe kung kanyang tawagin. Inabutan ng antingero ang ginang ng ilang pirasong insenso. Tuwing gabi ay kailangan itong sindihan dahil iyon ang oras ng paglabas ng mga boso-boso. Dinadalaw kasi nito ang kanyang biktima at sumisipsip ng kaunting dugo upang makopya ang wangis nito sa pagsikat ng liwanag. Nandyan na pala kayo, Nay. Nabalitaan niyo po ba na may 5 kabataan ang nawawala? Tanong sa kanya ni Jose na bitbit ang puting uniforme para maibabad sa tubig. Ayon sa anak ni Yaya Maning, kahapon pa raw nawawala ang mga ito. Nagawa na rin ng mga kaanak nila na magpaskil ng mga larawan sa bawat barangay na malapit sa paaralan ng mga bata. Nakaramdam ng kaunting takot ang ginang sa katatapos lang na pag-uusap nila ng antingero. Pakiramdam niya ay gusto na niya agad mag-umaga para makabalik na sa bahay nila Ace. Dahil ang alaga ang kanyang unang naisip nang malaman ng isa-isang pagkawala ng mga tao sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ng bata. Sigurado ka ba talaga, Nay? Huwag ka na kayang bumalik doon. Nag-aalalang tinig ng kanyang anak. Kahit na natatakot sa sariling seguridad, ay nanindigan ng ginang na kailangan niyang puntahan si Ace. Dahil alam niyang hindi ito lalabas ng kwarto hanggat wala siya roon. Nagpumilit ng sumama si Jose sa kanyang ina at hindi siya pumayag na maiwan. Lalo na't maaaring may kababalaghan ngang nangyayari sa bahay na pinapasukan nito. 5:00 ng madaling araw nang datnan nila ang mag-asawa na kumakain na ng almusal. Ipinakilala naman niya ang kanyang anak sa amo at pumayag din naman ng mga ito na doon muna manuluyan sa kanila. Para na rin mayroon pang ibang tao na makakausap ang kanilang anak. Sinabayan na nila sa pagkain ng mga ito at naghanap ng tamang tiyempo si Yaya Maning para bitawan ang katanungan niya. Natapos na niyang hugasan ng mga plato nang bumaba ang mag-asawa. Dala ang kanilang mga gamit at ngingiti-ngiting lumapit ang ginang. Pasintabi sa inyong dalawa, Diego, Emma. Pero may nasagap kasi kaming balita tungkol sa nawawala mga bata. Hindi ba mga kaklase iyon ni Ace? Anang ginang sa mga natamemeng amo. Nagkatinginan lamang ang mga ito at nagsabing ang lahat ng mga inaasahan nilang bisita ay hindi nagsidatingan. Napag-alaman na lang nila na nawawala ang mga ito. Kaya pati sila ay tumulong na rin sa paghahanap. Aligaga kung titignan ng mga ito na iniiwasan ng sagutin ng iba pang katanungan ni Yaya Maning. Sa halip ay nagmamadaling nagpaalam. Inabutan na lang nila ng pera si Yaya Maning para sa pambaon ng anak, gayon din si Jose. Kinutuban na ang matanda. Dahil sa sobrang pag-iwas ng mga ito, ay sila na mismo ang nagbukas ng gate at pinaandar agad ang sasakyan. Ace, nandito na si Yaya. Labas ka na riyan. Pagtawag ng ginang
sa kanyang alaga. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil walang kahit anong masamang nangyari sa kanyang alaga bukod sa pangangatok nito. Pinakuha pa niya ng tubig si Jose dahil biglang umiyak si Ace na nilalagay pa ang dalawang mga kamay sa magkabila nitang tenga na tila ba ay may ayaw marinig. Niyugyug niya ito dahil may mga kakatuwang mga salita na ang namumutawi sa kanyang bibig. Nandito si Ismael. Nagagalit siya. Nagagalit siya, Yaya. Nanginginig nitong boses na sumasalampak na sa gitna ng hita ng matanda. Nasaan ba siya? Ituro mo nga sa akin. Utos sa kanya ni Yaya Maning. Iniangat niya ang kanyang kamay at tinuro ang hagdan. Nangatog ang tuhod ng ginang nang matanaw niya ang tinutukoy ni Ace. Mula sa tila anino hanggang sa maging malinaw ang imahe nito. Lumitaw ang boso-boso na nakapasan sa kanyang anak na si Jose. Napapailing na lang ang ginang nang ngumiti ang aswang at dagli ang humaba ang dila. Parang karayom niyang ibinaon iyon sa liig ng kanyang anak na wala namang reaksyon. Wala nang pagpipilian pa si Yaya Maning kung di isalba ang buhay ng kanyang anak. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Ismael. Sigaw niya na ubod ng lakas. Nawala ang nakalulokong ngiti sa kanyang labi nang tignan siyang diretsyo ng aswang. Bumaba ito sa pagkakapasan kay Jose at parang aso kong sumugod ito sa kanya. Napaatras na lamang siya nang sunggaban siya ng aswang at ibinagsak sa sahig. Taranta namang nagmadali ng pagpanaog si Jose at pilit na tinatanggal ang mga kamay ng inang nasa kanyang leeg. Ano bang nangyayari sa iyo, Nay? Sino si Ismael? Hindi na nabigyan ng pagkakataon si Yaya Maning na pigilan ng aswang. Tinalo nito si Jose na nagpagulong-gulong sa hagdan bago mawala ng malay. Nagmadali siyang tumayo upang saklolohan ng anak nang marahas siyang tisuri ni Ace na tumatawa. Hayaan mo na siya, Maning. Ako na lang ang papalit sa kanya. Ako na lang ang magiging anak mo. Pag napatay na siya ni Ismael. Nanlilisik at may mga mapupulang mata ang tumambad sa kanyang pagharap sa alaga. Nagsisitulo na rin ang laway nito at may mga butil-butil na pawis sa leeg. Ayaw man niyang gawin ay nasipa niya ito para bitawan siya. Dumilim ang buong kabahayan nang mamatay ang sindi ng ilaw at naging agresibo ang paglalaro sa kanya ng aswang. Alingaw-ngawan ang pinaghalong iyak at tawa na nagpapatuliro sa ginang. Sinasabunutan na rin niya ang kanyang sarili sa tila bangungot na nangyayari sa kanya. Wala na si Jose Maning. Mapapasaki na siya. Nag-aalalang boses ng mag-asawang amo ang gumising sa kanya. Nasa loob na siya ng kwarto at napabalikwas siya ng pagkakaupo nang sabihin ng mga ito na nasa kusina sina Ace at Jose at kumakain. Ano po bang nangyayari sa iyo, Manang? Pinag-alala mo kami ng sobra. Gusto ka na nga naming dalhin sa ospital dahil halos 10 oras ka ng tulog. Sambit ni Emma na inabutan siya ng tubig. Nakikita niyo rin ba siya? Sinubukang umiwas muli ng mga ito sa kanyang katanungan. Pero tumayo siya sa pinto ng kanyang silid. Gusto niyang tuldukan na ng mga ito ang kanyang agam-agam. Kaya pinilit niyang magsalita ang mag-asawa. Parang awa na ninyo. Sagutin ninyo ako. Nakita niyo rin ba ang aswang na yon, ha? Muli niyang sambit na may kasama ng pagpadyak. Nangingilid ang luha ng babae na napasalampak sa sahig. Dinaluhan naman siya ng kanyang mister na hinahagod ang kanyang likod. Totoong nadukot si Ace ng mga di kilalang tao at dinala ang bata sa kakahuyan. Ilang linggo ring ginalugad ni Jeko ang kagubatan para lang iligtas ang kanilang nag-iisang anak.
Nakita na lang daw nila itong naroon sa masukal na damuhan at nanginginig sa takot. May nakakabit ding tanikala sa magkabilang mga paa nito. Nakagapo sa mga kamay, gayon din ang nakapasak na busal na nagpahirap sa bata para makatakas. Pinatignan naman daw nila ito sa iba't ibang doktor para ipasuri. Pero kahit anong gawin nila, ay hindi na ito bumalik sa normal na ugali. Minsan naman daw ay walang sumpong ang kanilang anak, kaya nakakausap nila ito ng maayos. Pero ilang sandali lang ay tatakbo na sa kanyang silid at magkukulong, na para bang may iniiwasan. Palatandaan daw iyon na nakikita niya ang masamang nilalang na sumisira sa kanyang isip. Lagi rin daw itong may binabanggit na pangalan na maging sila ay hindi na nangahas na bigkasin. Makailang beses na kasi nilang nakita kung paano mamatay ang mga dati nilang katulong sa kanila mismong harapan. Ang basement di umano na itinuturo ni Ace ay ang nagsisilbing imbakan ng mga ito. Ipinagtapat naman ni Diego ang katotohanang ang aswang na nasa kanilang bahay ang kumitil sa buhay ng mga batang nawawala. Ang taktika raw kasi ni Ace ay ipakikilala niya ang kanyang laruan sa mga ito at uutusang ulitin ang pangalan na kanyang babanggitin at saka sila aatakihin isa-isa. Maging kami ay hindi na kaya ang nakikita namin, Manang. Pero sa tuwing bumabalik ang anak namin sa normal, ramdam namin ang malaking responsibilidad na ibigay ang gusto niya. Masama na kami kung masama, pero mahal namin si Ace. Bulalas ni Emma na tuloy-tuloy pa rin sa pag-iyak. Simula nang dumating ka, Manang, bihira na lang sumpungin ang anak namin. Ngayon lang siya siguro nakatagpo ng katulong na pinagtsatsagaan siya ng husto at walang halong panghuhusga. Kaya, Manang, nakikiusap po kami na huwag niyong iwan si Ace. Kailangan ka po namin para alalayan ang anak namin. Pagsusumamong tinig ni Diego na nagpalambot sa puso ni Yaya Maning. Pero hanggang kailan ninyo kukonsintihin ang pagpatay ni Ace ng mga inosenteng tao? Marami na ang nabawian ng buhay dahil sa aswang na narito sa bahay ninyo. Sumagot naman si Emma na dati na rin nila itong nakitang nakapasan kay Ace. Ngunit sa panaginip sila nagkausap. Kung hindi nila susundin ang gusto ng aswang na iyon, ay mamamatay ang kanilang anak. Gusto na rin magpakamatay ng bata, pero hindi niya matuloy dahil pinipigilan siya ng aswang. Pagtangis na lang lagi ang kanilang nagagawa tuwing makikita ang paghingi ng tulong ni Ace na pagod na raw. Araw-araw din silang bumabiyahe papunta sa malayong bundok para lang ipagamot sa isang mongke ang kanilang anak. Dasal at mga ritual ang pumupuno sa buong linggo nila. Mapigilan lang ang mabilis na paglaso ng aswang sa pag-iisip ni Ace. Umiiwas daw sa kanila ang bata sa tuwing mararamdaman nito na may dala silang sagradong bagay na galing sa naturang monghe. Nangako naman si Yaya Maning na hindi iiwanan ang alaga. Humingi rin ito ng isang araw na pahinga at para na rin bumalik siya sa kaibigang antingero upang tulungan silang mapalayas ang aswang sa loob ng bahay ng mga amo. Binayagan naman siya ng mga ito na lubos ang paghingi ng pasasalamat sa tulong at pangunawa niya sa pamilya ni Ace. Tatanawin namin mag-asawa na isang malaking utang na loob ito, Yaya Maning. Hindi nyo lang alam kung gaano kami kasaya sa gagawin ninyong pagtulong sa anak ko. Tanggihan man niya ang gusto nitong ibigay, ngunit pinigilan siya ni Emma at sinabing gamitin na lamang iyon para bayaran ng serbisyo ng antingerong tutulong sa kanila. Marahan naman siyang tumango bago ibigay sa amo ang supot ng insenso. Katulad ng sabi ni Gaspar, nagbilin si Yaya Maning na sindihan iyon at pausukan ng loob ng bahay habang hindi pa siya nakakabalik. Kung maaari din ay huwag nilang hayaang mag-isa ang bata para hindi ito gambalain ng aswang. Matapos ang kanilang pag-uusap ay lumabas na rin sila ng kwarto ni Yaya Maning
para puntahan sina Ace at Jose. Kung pagmamasdang mabuti, mukhang magkasundo naman ang dalawa. Nagtatawanan pa ito at nagkikilitian na akala mo'y matagal nang magkakilala. Pumanhik ng hagdan si Emma para sundan ang asawa. Tara na anak, kailangan na nating umuwi para makapagpahinga na rin sila. Pagyaya ni Yaya Maning sa kanyang anak. Wala naman akong pasok ngayon, Nay. Pwede po bang dumito muna? Yun ay kung ayos lang din kina Mama at Sir. Sambit ni Jose kay Yaya Maning. Payagan mo na si Kuya Jose, Yaya. Para naman may kalaro ako sa video games. Segundang pakiusap naman ng bata. Wala namang naging pagtutol ang ginang maski si Emma na bumaba para iabot ang pera. Nagpasintabi na lamang si Yaya Maning, nakakausapin lang niya si Jose na tinanguan lang ng amo. Sige ho, Manang. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Pasensya na at hindi na nakababa si Jeko at nakaidlip na sa taas. Nagpaalam na rin sa kanya ang amo at umakyat na ng hagdan. Sigurado ka ba sa desisyon mo, anak? Alam mo naman ang nangyari kagabi, di ba? Bulalas ni Yaya Maning nang makalayo sila ni Jose. Huwag mo akong alalahanin, Nay, at hindi ako mapapano. Bakit nga po pala kayo uuwi? Para hindi na mag-alala ang anak, sinabi na lang ni Yaya Maning na inutusan siya ng mag-asawa para humanap ng dagdag na katulong sa bahay. Tumango lang si Jose at saka yumakap sa ina. Hinintay ni Yaya Maning na makapasok ang kanyang anak sa tarangkahan ng bahay bago tumalikod upang maglakad pa uwi. Hindi siya mapakali habang nasa daan. Panay din ang lingon niya sa likuran dahil nakakaramdam siya na parang may nakabuntot sa kanya. Tahimik na ang paligid nang marating niya ang bahay ni Gaspar. Pinatalikod pa siya nito at sinabuyan ng asin bago papasukin sa loob. Sa bungad pa lang ng sala ay napansin na agad ng ginang ang mga nakalatag sa may kahabaang mesa. Sunod-sunod daw kasi ang mga lumalapit sa kanya para matulungan silang mahanap ang mga kaanak nilang nawawala. Kahit kasi matagal na siyang tumigil sa paglaban sa aswang, ay nananaig pa rin ang kagustuhan niyang matulungan ng mga kabarangay, lalo na't hindi pa handa ang kanyang mga apo para pumalit sa kanya. Nasa labas ang aswang na boso-boso, Maning. Nakikita mo ba yung bote ng lana? Hindi yan tumitigil sa pagkulo simula nang dumating ka. Sambit ni Gaspar na itinuro ang botelya. Maaaring sumama raw ang aswang sa kanya upang makatiyak kung saan ito pupunta. Pinag-iingat siya ng antingero dahil magiging madalas na raw ang pagbabantay sa kanya ng aswang upang makasigurong hindi ito magiging hadlang sa ginagawa niyang pambibiktima. Buti na lamang din at daladala niya ang mutya ng kabibe na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Pinaliwanag din ni Gaspar na kaya pa rin siyang saktan ng aswang, ngunit hindi hahantong na mapatay siya. Pinabaunan pa siya nito ng latigong buntot pagi na maaari niyang gamitin tuwing nakararamdam siya ng hindi maganda sa paligid. Pwede ka bang sumama sa akin sa bahay nila, Ace? Mas matutulungan mo kami kung magkataon. Suwestyon ng ginang. Hindi ko na kaya pang makipaglaban sa kanila, Maning. Kahit sabihin pang marami akong alam para magapi sila, hindi iyon sapat dahil mahina na ang katawan ko. Ang tanging ko lamang magagawa sa ngayon ay bigyan kayo ng mga paalala para alam ninyo ang dapat ninyong gawin kung makaengkwentro ninyong muli ang aswang. Paano ba siya titigil sa pumubulabog sa alaga ko, Gaspar? Masyado pa kasing bata si Ace para mabaliw ng dahil sa ginagawa ng aswang na yon. Ilang mga kabarangay na rin natin ang nawawala at ayaw kong dumating ang panahon na may makatuklas ng lahat ng ito. Dahil nakasisiguro akong kahit bata pa si Ace ay hindi nila ito sasantuhin. Walang kakayahan ng boso-boso na kontrolin ang utak ng kahit na sinong biktima, Maning. Sa tingin ko'y isang aswang na kung tawagin ay kabalan ang nasa likod ng nangyayari kay Ace. Posibleng hindi lang isa ang namamahay doon.
Kaya kailangan mo ng iba yung pag-iingat. Deklara ng antingero na nagbigay takot kay Yaya Maning. Pinaliwanag ni Gaspar na ang kabalan ay isang uri ng mabalahibong aswang. Pinakanahahawig ito sa isang kabayo na tanging 2 paa lamang ang gamit sa pagtayo. Kung ang boso-boso ay nakakaamoy ng sakit at mga taong malapit ng mamatay, ang uri naman ng aswang na kabalan ay siyang tagapagbigay ng karamdaman sa sino mang gagambala sa kanilang teritoryo. Maraming mga aswang ang lumulusob ng magkasama, Maning. Halimbawa na lang doon ay ang wakwak at sigbin. Ngunit sa kaso ni Ace ay boso-boso at kabalan na kung iisipin natin ay mahirap kalabanin. Hindi na alam ng ginang kung ano pa ba ang gagawin niya. Umuwi siya na bakas ang pagkatuliro dahil sa labis na pag-iisip kung paano ba tutulungan si Ace. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nagsaboy siya ng asin. Sinindihan na rin niya ang karagdagang bigay na insenso na may tuyot na dahon ng kalamansi upang itaboy ang anumang aswang na posible pa ring nakasunod sa kanya. Binabalak niyang kausapin ang pari sa kanilang barangay, ngunit natatakot siya sa posibleng ganti ng kung anumang masamang elemento ang namamahay at gumagambala sa pamilya ni Ace. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang idlip nang marinig niya ang katok sa kanyang pinto. Naging alerto si Yaya Maning at dinampot ang punyal na nasa kanyang uluhan. Karagdagang panlaban sa aswang na inihabilin sa kanya ng antingero. Siniguro naman ni Gaspar na habang nasa pangangalaga ng ginang ang punyal na yun, ay patuloy niya itong dadasalan para tiyaking hindi ito mawawala ng bisa. Sino yan? Paano ka nakapasok? Nangangatan niyang tanong. Nagkaroon ng pagdadalawang isip si Yaya Maning nang sabihin nitong siya raw si Jose, na sa tiyak niyang nagpaiwan doon sa bahay nila Ace. Nanay, buksan mo to. Ano ba yung umuusok dyan sa kwarto mo? Doon ay tumayo na siya. Iyon ang kanyang anak, dahil hindi kakayanin ng aswang na makalapit ng husto sa usok na dala ng insenso. Bakit ka umuwi, nak? Akala ko ba ay doon ka muna pansamantala sa bahay ng mga amo ko? Si Ace, ayos lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Yaya Maning sa kanyang anak. Ano bang sinasabi mo, Nay? Noong magising ako sa bahay na yun, ikaw pa nga nagsabing umuwi ako. Nagalit ka pa nga sa akin nang sabihin ko na hindi ako aalis. Kaya tinulak mo ako palabas. Paliwanag ni Jose. Tulad ni Yaya Maning, nagising si Jose na nakasalampak pa rin sa sahig. Doon ay naramdaman niya si Ace na nakaupo sa uluhan niya at may kinakausap na kung ano. Nakikiusap daw ang bata na huwag idamay ang mag-inang Maning at Jose dahil mababait ito. Malaki naman ang boses ng kanyang kausap na sumagot na kung hindi magagawa ni Ace na patayin silang dalawa ng ginang, ay siya ang papatayin ng halimaw. Hagulgol lang daw ang bata na humiling na tapusin na ang kanyang buhay dahil sawang-sawa na itong magpakontrol sa kanila. Kung hindi pa nga raw tumakbo ang bata papunta sa kwarto niya, ay magtatagal pa si Jose na nakasalampak sa sahig. Nang masiguro niyang wala na si Ace, ay tumayo na siya para hanapin ang kanyang nanay. Bubuksan pa lang niya ang silid nito nang iluwan ng pinto ang ginang. Halata raw ang pagkagulat nito na napalitan ng pagkunot noo dahil gusto na siyang isama ni Jose sa pag-alis sa bahay na iyon. Parang pusa nga raw siyang pinagtabuyan nito at sinabing umuwi na siya kung gusto niya dahil hindi raw siya rito sasama. Sa tarangkahan pa lamang ay natanaw na niya ang ilaw ng kotse nila Ace. Doon ay nagpaalam na siya sa mga magulang ng bata at sinabi ang nangyaring pagkahimatay ni Yaya Maning. Pinagaan naman ni Emma ang kanyang kalooban nang sabihin na siya na ang bahalang tumingin sa ina.
Nangingilid ang luha ni Yaya Maning sa kanyang narinig. Kabado siya sa pwedeng mangyari sa mga amo, lalo na kay Ace ngayong wala siya roon. Sabay na nagdasal ang mag-ina na sana ay maitaboy ng insensong iniwan niya sa mga amo ang aswang na nananahan doon sa bahay. Sa pagsilip ng liwanag sa kalangitan, ay bumisita na si Yaya Maning kay Padre Tunying. Humingi ito ng tulong sa kanya para maisalba pa nila si Ace. Araw ng linggo yon at tanging siya lamang ang kaisa-isang pari sa kanilang barangay, kaya nagsabi itong susunod na lamang sa bahay nila Emma at Diego. Pinasama na lamang niya ang isa sa mga sakristan niyang si Simon para magtulungan sila. Dala nito ang banal na tubig na gagamitin para paalisin ang nananahang kabalan sa kanyang alaga. Bumalik muna si Yaya Maning sa kanilang bahay para daanan si Jose. Sa daan pa lang ay may hindi na tama sa mga nangyayari. Nagtataka kasi siya kung bakit nila sinusundan ng sakristan nang pumasok ito sa kakahuyan. Ngunit kapwa sila walang reklamo ni Jose. Maya't mayari ng pag-ubot pagdura nito sa damuhan na medyo hindi maganda ang amoy. Hindi na nila alam kung ilang oras na ba sila naglalakad. Natawid na kasi nila ang ilog at dalawang palayan na malayo na ang direksyon papunta sa bahay ng mga amo. Dapit hapon na ng mga oras na huminto silang tatlo sa paglalakad. Pagalang kanilang mga paa at tuyot na ang lalamunan. Tanaw na mag-ina ang malalayong bahay mula sa kinaroroonan nila. Nilingon naman niya si Simon na tila ba humihikbi habang nakatalikod. Saan mo ba kami dadalhin? Aabutan na tayo ng dilim sa ginagawa mo eh. Bulyaw ni Yaya Maning na nagsisimula ng mapikon. Sumusunod lang ako sa inutos sa akin, Manang. Kaya manahimik ka riyan. Galit nitong Turan. Naroon ka nung mag-uusap kami ni Padre Tunying. Kaya imposibleng hindi mo narinig na sa bahay ng mga amo ko dapat tayo pumunta at hindi rito. Ano ba't kanina ka pa nakatalikod? Magkaroon ka naman ng konting respeto. Humarap ka nga at kausapin ako na maayos. Dahan-dahan sa pagharap ang sakristan na bumulalas ng tawat iyak. Nilalabasan ng dugo ang kanyang mata at ilong. Paulit-ulit din itong humihingi ng pasensya sa kanila. Ngunit babawiin din ng malulutong nitong pagmumura. Ginapangan ng takot si Jose at uutal-utal na tinanong si Simon kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Narito siya. Papatayin niya ako. Papatayin ako ni Ismael. Huling katagang nasambit niya bago siya namilipit sa sakit. Bumaluktot ang kanyang katawan na parang nilulutong hipon. Ang hawak naman niyang banal na tubig ay marahas na kumulo at ilang saglit pa ay nagliyab. Kitang-kita na mag-ina kung paano bumulwak mula sa nawakwak niyang bunganga ang itim na nilalang. Pinasok ng aswang ang kanyang katawan at walang kamalay-malay na kinakain na pala nito ang kanyang laman loob. Tama nga ang sinabi sa kanya ni Gaspar. Ngunit ang nakababahala lamang, pati sa krista ng simbahan, ay kayang mabiktima ng alagad ng dilim. Lumundag ito sa kanila na mabilis naman nilang naiwasan. Dagundong ang kanilang kaba na maglaho ito sa kanilang paningin. Iwinasiwas niya ang latigong galing sa antingero at binigyan ng malakas na paghataw ang aswang nang maramdaman niya ang mga yabag mula sa kanyang likuran. Nagtamo ito ng malalalim na mga sugat at napahandusay pa. Pansamantala itong hindi gumalaw, kaya nilapitan siya ni Jose. Tinalon nito ang binata, ngunit bago pa man makalapit, ay nasaksak siya ni Jose sa braso na ikinaatras nito. May ikukumpara sa isang asong nasipa ng matindi ang uri ng pag-iyak nito. Gusto pa sana siyang habulin ng binata,
Pero mas inuna nilang lisanin na ang lugar na yon. Batid kasi nila na masamang pangitain ang ginawa ng boso-bosong aswang nang ihayag niya ang kanyang itsura sa kanilang mag-ina. Tumagpas ng 2 malalapat na dahon ng saging ang binata na ginamit naman ni Yaya Maning upang takpan ang katawan ng naturang sakristan. Naiiyak siyang inalayan ito na maiksing dasal bago tumayo at umalis na. Gustuhin man nilang isama ito pabalik sa kabahayan, ngunit magiging balakid lang ito kung may mga taong makakakita sa kanila. Malalagay pa sila sa gulo at hindi na magagawa pa ang pakay nilang pagligtas kay Ace. Unang apak pa lamang sa pilapil ng isang palayan, nalanghap na nila ang masangsang na amoy. Mas lalo itong naging matapang habang palapit sila ng palapit sa munting kubo na naroon. Dala ng kuryosidad, sumubok si Yaya Maning na magtawag kung may tao ba roon. Mga nagliparang uwakang nagsilabasan sa bukas na bintana nang marahan niyang itulak ang pinto na yari sa sawali. Nahayag sa kanilang harapan ang katawan ng mga inaagnas na tao. Karamihan doon ay halos hindi na makilala dahil kinakain na ng mga ibon ang kanilang mga laman. Nakapulot pa si Jose ng pitaka at binuksan ang laman nito at may bagay na napagtanto. Halos patakbo na ang mag-ina para lang mabilis na makalabas ng kakahuyan. Nasa panganib ang kanyang amo dahil siguradong pabalik na sa kanilang bahay ang aswang na nagdala sa kanila sa lugar na yon. Basa na ng pawis ang kanilang mga damit nang matagumpay nilang marating ang bahay nila Ace. Hindi na nila inabala pang kumatok, lalo nang makarinig ng mga sigawan sa loob. Dumanak ang maraming dugo sa sahig. Maraming mga nakahandusay na katawan ang wala na ring mga buhay. Kabilang ang amo niyang si Emma na may nakabaong kutsilyo sa batok na tumagos pa hanggang sa leeg nito. Napatda sila ng tingin kay Jeko na palabas sa kanyang opisina. Iika-ika siyang bumaba ng hagdan nang marahas na saksaking sa likod ng batang si Ace. Dahilan para magpagulong-gulong siya sa hagdan. Tinakbo nilang mag-ina ang lalaki at buong lakas na binuhat ni Jose para ihiga sa sofa. Umiiyak si Yaya Maning na nakikiusap sa kanyang alaga na labanan ng aswang na kabalang kumokontrol sa kanyang isipan. Ngunit lahat ng sasabihin niya ay inuulit lamang ng bata, sabay tatawa. Mabibigat ang mga paa nito na nagmamarka sa kahoy na hagdan. Huminto ito ng paglalakad nang marating ang huling baitang at tinapunan siya ng nakasisindak na mga tingin. Binasag ni Jose ang lagayan ng nakadisplay na mga bulaklak para ilagay ang insenso at kagyat na sinindihan. Kumalat man ang usok mula rito, ay hindi pa rin lumilitaw ang aswang na boso-boso. Yaya, tulungan po ninyo ako. Ayoko na. Pagod na po ako. Umiiyak na tura ng kanyang alaga. Kumapit ka lang, iho. Gagawa si Yaya ng paraan para iligtas ka. Lakasan mo lang ang loob mo. Sagot naman niya sa alagang paganda rin ang murang katawan. Hindi pa man nagtatagal nang sumulpot ang itim na mga ugat mula noo pababa sa kanyang leeg. Tumatawa na rin ito at sinusugatan ng sarili sa pamamagitan ng pagkalmot sa kanyang balat. Inihanda na ni Yaya Maning ang kanyang sarili sa anumang gagawing pag-atake ng kanyang alaga sa kanila. Ilang sandali pa nang malingat ang ginang kay Padre Tunying na kadarating lang din. Nahirapan daw siyang tuntunin ang bahay nila Ace dahil may humahabol daw sa kanilang aswang. Ang lahat din ng 3 niyang kasamang sakristan ay napatay na nito.
Wala nang inaksayang oras ang pari. Inilabas na niya ang kanyang krusipiho at lumapit kay Ace. Panay naman ang sigaw ng bata dahil sa pagkakapasok sa iwiniwisik na banal na tubig ng pari. Napagupo sa pagkakahiga ang kaawa-awang paslit na kalaunay na himasmasan. Niyakap siya ni Yaya Maning upang kalmahin. Nang bumulaga mula sa pinto ang isang malaking asong itim. Sinunggaban niya si Padre Tunying at walang awa niya iyong kinagat sa leeg. Maayos na inilapag ng ginang si Ace sa gilid ng hagdan. Kinuha niya mula sa bulsa ang mutya ng kabibe at ipinahawak iyon sa alaga bago puntahan ng aswang at muling hampasin ang latigo. Sunod-sunod na latay ang natanggap nito mula kay Yaya Maning na naglalabas pa ng masangsang na amoy mula sa dugong dumadanak sa kanya. Pinilit tumayo ng pari na tinitiis ang natamong sugat. Humakbang ito palapit sa aswang nang walang ano-ano'y nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi niya magawang mapasunod ang sariling mga kamay hanggang sa humantong na itarak niya ang dinampot na krusipiho sa kanyang dibdib kasunod ng pagdukot sa dalawang mata na animoy pinipitas lamang na prutas. Hintakot sa nakita si Yaya Maning nang sumuka ito ng itim na likido kasunod ng pagluwa ng sarili niyang puso at mga laman loob na nagkapira-piraso na. Narinig ng ginang ang pagtawa ng isang nilalang na may malalim na boses. Mula ito kay Diego na hawak sa leeg ang kanyang anak na si Jose. Ipinakita niya ang kanyang tunay na wangis sa mga ito. Isa siyang nilalang ng kadiliman na may mahahabang sungay. Purong itim ang kanyang mga mata at maraming paso, sugat at peklat ang mga balat. Matutulis din ang kuko nito't ngipin na kayang-kaya bumutas ng sikmura sa isang kisap mata lamang. Tigilan mo na to! Lubayan mo na ang pamilya ni Ace! Sigaw ni Yaya Maning. Kasama ang nabubulok na bangkay ni Diego sa mga nakita nila sa loob ng kubo kanina. Ang pitaka na may larawan ng kanyang mag-ina ang patunay na ang lalaking nasa tabi ng kanyang anak ay ang kalaban na nais masakop ang katawan ng batang si Ace. Galit nitong tinutulan ang hiling ng ginang dahil sa ginawa nitong pagpatay kay Ismael na kanya pala'y di umanong aswang nakakambal. Bumaon sa tagiliran ni Jose ang kamay ng aswang na yun. Walang magawa ang binata sa higpit ng pagkakakapit nito sa kanya. Dinampot ng ginang ang banal na tubig na nasa lapag. Lakas loob din niyang pinunot ang krusipihong nakatarak kay Padre Tunying. Lumuwag ang pagkakasakal ng kabalan sa anak niya nang lapitan niya ito. Iyon ang nakitang pagkakataon ni Jose upang maigalaw ang kanyang kamay at kagyat niyang hinila ang nakasuksok na punyal sa kanyang likuran at buong puwersang isinaksak sa sikmura ni Diego. Nabitawan siya nito at uubo-ubong napatakbo si Jose sa kanyang ina. Matapang na ibinuhos ni Yaya Maning ang natitirang laman ng botelya sa nakangangang si Diego. Bumula ang bibig nito at tinubuan ng mga butlig-butlig ang balat. Masama ang tingin at malapad ang ngiti nito bago tuluyang pumikit nang isaksak ni Yaya Maning ang krusipiho sa kanyang noo. Tulad ng aswang ay naglabas ito na mabahong amoy, kagyat naging kalansay na may itim na laso sa leeg. Naghahabol ng hininga si Yaya Maning. Masakit na ang buo niyang katawan at halos hindi na makatayo. Kailangan na nating umalis dito, anak. Kunin mo si Ace. Utos niya kay Jose. Napansin niyang tila hindi ito umaalis sa kanyang pwesto. Nakikita niya kasi ang refleksyon ng anino nito na tumatakip sa kanya.
Hindi na natin kailangang umalis dito. Maganda ang lugar na to, Nay. Sagot sa kanya ng anak na may mahinang paghikbi. Nilingon niya ang kanyang anak sa nais nitong patungkulan nang masaksihan niya ang pagbabago sa itsura nito. Nagdedeliryo ang kanyang anak na humandusay sa sahig. Naglalagatukan ng mga buto nito't sinasakal ang kanyang sarili habang umuusal ng pinaghalong mura at dasal. Ilang segundo ang nakalipas ay nawalan nito ng malay. Kaya nilapitan siya ng ginang. Baka ilang beses pa niyang niyugyug ang anak para lang gumising ito. Malakas na sipa ang nagpatilapon kay Yaya Maning. Napahandusay na lamang siya nang sabunutan siya ng kabalang iyon at hatakin papunta sa basement. Naroon ang mga dating katulong na nagtatrabaho sa bahay nila Ace. Ganap na rin ang pagkaagnas ng mga ito na halos kalansay na lamang ang matira. Sinikmuraan niya si Yaya Maning at saka hinagis niya sa loob ng pulang bilog na napapalibutan ng mga kandila. Bulalas ng halakhak ng kalaban ang kanyang naririnig, kasabay ng marahas na sakal sa kanyang leeg. Galit na galit ang aswang na dumagan sa kanyang ibabaw at makailang beses din sinusuntok ang kanyang mukha. Sa huling hugot ng lakas ng ginang, humingi siya ng tawad sa anak. Bangamat batid niya na hindi siya kayang saktan ni Jose, ay kailangan niyang magdesisyon para sa ikabubuti ng anak. Hinawakan niyang mahigpit ang krusipihong nasa kanya pa ring kamay at isinaksak ito sa gilid ng leeg ni Jose. Umiiyak siyang inaalo ang nanghihingalong anak habang inuusal ang dasal na turo ni Gaspar upang tuluyang maitaboy ang kabalan. Hysterical siyang lumabas roon at kinatok ang kahit na sinong may bahay upang tulungan siya. May mga ilang pinagsarahan siya ng pinto, ngunit mas marami naman ang nagbayanihan upang maidala sa ospital sina Ace at Jose. Naging kritikal ang buhay ng kanyang anak, habang si Ace naman ay nagawa na magkamalay paglipas ng 2 linggo. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga pulis upang imbestigahan at siyasatin ang mga nangyari. Naisama si Yaya Maning bilang pangunahing suspect sa kaso ng pagpatay at pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Kung hindi nga lang tumistigo ang ilang nakatira sa paligid ng bahay ng kanyang among sina Diego at Emma, tiyak niyang humihimas na sana siya ng rehas. May mga ilang mga kakatwang bagay din silang nakolekta mula sa basement ng bahay. Partikular ang mga kandila at libro na ginagamit daw sa ritual. Isinako na rin ang mga buto na naroon at susubukang alamin ang pagkakakilanlan. Itinuro rin ni Yaya Maning ang lokasyon ng naturang kubo na pinag-imbakan nila ng ibang mga patay, maging ang sakristang nasa kakahuyan. Nagkaroon ng misa sa kanilang simbahan upang gunitain at ipagdasal ang kaluluwa ng mga namayapa kasama na ang mismong kura paroko. Napagkasunduan ng mga malalapit na kamag-anak ni Ace na pansamantala muna siyang tumuloy sa bahay ni Yaya Maning habang naghahanap sila ng bagong bahay nito. Nakakaramdam pa rin ito ng pagkabalisa minsan, pero lagi naman siyang binabantayan ng mag-ina. Alaga rin ang 3 sa mga mutya na galing kay Gaspar upang di na malapitan pa ng mga aswang. Kahit papaano ay nakatulong din sa pag-iisip ni Ace ang kusang loob na pagpasok bilang bagong seminarista sa kanilang simbahan. Bagamat nailigtas na niya ang buhay ni Ace at Jose, ay hindi pa rin tumigil ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga residente sa kanilang barangay. Araw-araw ay may mga nakikitang bangkay sa kalsada at ang iba naman ay nakalutang na sa ilog. Lahat ng mga ito
ay pawang butas na ang mga dibdib at wala na ang mga puso. Nakaramdam ng konsensya si Yaya Maning. Kaya siya na mismo ang lumapit kay Gaspar upang matuto kung paano lumaban sa masasamang nilalang. Sa umaga ay isa siyang tindera at kung gabi naman ay nagiging estudyante ni Gaspar. Inilihim niya ang kanyang ginagawa kay Jose na labis ang inis nang malaman niya ito. Huwag ka na nga mangialam dyan, Nay. Ano ka ba? Gusto mo na ba talagang mamatay, ha? Pulalas ng anak niya nang maabutan siyang papunta sa bahay ni Gaspar. Kailangan ko itong gawin, anak, para makasiguro akong hindi na nila tayo malalapitan. Kaya ako ginagawa ito ay para hindi ka nila masaktan o si Ace. Dahil iyon ang ikamamatay ko, anak. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa kabilang eskinita nang may makita silang panibagong biktima. Gamit ang natutunan sa antingero, ay nagawa niyang masundan ang kinaroroonan ng isang manananggal. Masaganang pagbuhos ng pinaghalong abo at asin ang dahilan ng pagkasunog ng kalahating katawan ng aswang. Sa loob ng 3 buwang pagtugis sa mga aswang, ay tinamaan ng sakit si Yaya Maning. Mabilis niya itong ikinapanghina at naratay na sa higaan. May mga araw naman na bumubuti ang kanyang pakiramdam. Ngunit mas madalas ang pag-atake ng pagkahilot pagsusuka. Huwag mo na akong alalahanin, nak. Pumasok na kayo ni Ace at ayos lang ako. Sambit niya kay Jose na nababahala na sa kalagayan ng kanyang ina. Pinilit na kumilos ng ginang nang makaramdam ng pagkauhaw. Tumayo ito at tinungo ang kanilang kusina nang makalanghap ng mabahong amoy mula sa kung saan. Hinanap niya kung saan ito nagmumula hanggang sa dalin siya ng kanyang mga paa sa punong santol na nasa tapat ng kanilang bahay. Wala na siyang inaksayang panahon at nagsindi ng insenso sa lilim nito. At doon nga ay nakita niya ang isang aswang na nakaupo sa mataas na sanga ng puno. Isa ring itong uri ng aswang na kabalan. Ngunit hindi tiyak ng ginang kung kasamahan din ba ito nang nakaengkwentro nila sa bahay nila Ace. Bumaba ka ritong lintik ka nang makita mong hinahanap mo. Bulyaw nito na itinututok pa ang punyal. Gigil na angil lang sinagot nito sa kanya. Ilang sandali pa ay naging ibon at lumipad palayo. Naging mabuti na rin ang kanyang pakiramdam kalaunan, pero hindi pa rin tumitigil ang mga ito na umaligid sa bahay ng ginang. Mukhang marami rito sa ating mga kabarangay ang may lahing aswang, Maning. Tiyak akong hindi sila titigil hanggat di sila nakakaganti sa'yo. I-alerto mong lagi ang iyong sarili dahil marami sa kanila ang nag-aabang lang ng tiyempo para sugurin ka. Sambit sa kanya ni Gaspar nang dalawin niya ito. Kumakain sila ng hapunan ni Jose at Ace nang kumalabog ang kanilang bubong. Kasabay ng paggulong ng isang bagay na bumagsak sa pintuan ng kanilang bahay. Maingay ang mga asong nagsisipag-alulong na nagbigay ng ideya kay Yaya Maning na mayroon na namang aswang ang nasa kanyang bakuran. Dito lang kayo at ituloy ang pagkain. Huwag na ninyo akong sundan. Tipid niyang salita at saka pumasok sa kwarto para kunin ang punyal. Nakakarinig na sila ng yabag ng mga paang naglalaro sa kanilang bubong. Binuksan ng ginang ang pintuan at agad na nasilayan ang pugot na ulo ni Gaspar. Hagik-gikan ng 2 matandang babae na nakatingin sa kanya mula sa bukana ng kanyang bakuran. Lalabasin na niya ito kapag kuway naging mga aso at kumaripas ng takbo. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagpatay kay Gaspar. Itinuturo ng ilan si Yaya Maning
na siyang madalas lang naman daw na dumadalaw sa bahay ng antingero. Dagdag pa na sa bakuran din niya nakita ang pugot na ulo nito. Naapektuhan maging ang kanyang negosyo dahil iilan na lamang ang bumibili sa kanya. Kung hindi pa niya ibabagsak presyo para lang magkaroon ng kaunting kita. Kinuha naman pagkakataon na yun ng katabi niyang tinderang si Donna para suluhin ng mga parokyano. Madalas ito kung magparinig kay Yaya Maning, bagamat wala naman siyang pinangahawakang ebidensya. Isang beses nang abuti ng dilim si Yaya Maning nang magpunta sa kabilang lugar upang ipasyal si Ace sa mga kaanak nito. Mag-isa lamang siyang umuwi dahil gusto ng kanyang tiyahin na makasama ang bata para sa nalalapit na kaarawan ni Emma. Dinala na rin nila ang pang-isang araw na damit ng bata dahil sila na rin ang maghahatid sa kanya sa eskwelahan kinabukasan. Napadaan siya sa 4 na kalalakihang nagiinuman sa gilid ng kalsada. Malayo pa lamang ay nakakaramdam na si Yaya Maning na siya ang pinupulutang tsismis ng mga iyon. Hindi na siya nag-aksaya ng laway para pumatol at nilagpasan na lamang ang kanilang lamesa. Ilang hakbang ang layo mula sa kanila nang sumigaw ang isa sa mga ito. Nagsitalsika ng bote ng serbesa na kanilang iniinom nang sugurin sila ng 2 itim na aso. Gumawa ng ingay ang kaliwat kanang panaghoy ng mga pinapaslang na biktima. Prenteng nakatayo lamang si Yaya Maning na tila ba ay nawalan na ng pakialam sa mga ito. Marami sa mga tao ay nakasilip lamang sa bintana ng kanilang bahay at wala ring naglakas loob para saklolohan ang 4 na kalalakihan. Napako ang tingin ng 2 aswang sa nakatayong si Yaya Maning. Umaatungal sila kasunod ng pagtakbo't pagsunggab sa ginang. Tiyempong naroon si Jose, nakagagaling lang din sa pinasukang trabaho. Kagyat niyang dinaluhan ng ina at inilabas ang punyal na hindi na niya iwinawaglit sa kanyang katawan. 2 magkasunod na saksak ang ibinigay niya sa mga ito. Bumalagta sila sa kalsada at bumalik sa anyong tao. Pinigilan siya ng ina na tuluyang patayin ang mga aswang. Nais na lamang niyang makalayo dahil napatunayan na niya sa lahat na hindi siya aswang at lalong hindi siya ang pumatay kay Gaspar. Di tulad ng ipinupukol na bintang sa kanya. Iika-ika ang 2 babae na nahayagang sarili bilang sina Dindin at Denden na anak ng katabing tindera ni Yaya Maning sa palengke. Kinaumagahan, maraming tao ang dumaan sa pwesto ng ginang upang magpaabot ng kababaang loob. Bukal sa puso naman niyang pinatawad ang mga ito dahil nauunawaan niya kahit papano ang pangambang kanilang nararamdaman. Sinubukan ng kanyang mga kabarangay na tugisin ang pamilya ng mga aswang, ngunit wala na ito sa kanilang bahay. Ilan pang mga pamilya roon ang misteryosong nagsialisan matapos maglunsad ang simbahan ng pagbabasbas sa bawat tahanan sa buong komunidad. Nang hapong ding iyon ay maagang umuwi si Yaya Maning galing sa kanyang pwesto sa palengke. Dala na rin niya ang 1 kilong hipon na tanging natitira sa kanyang mga tinda. Dumako muna siya sa kusina para malinisan na agad ang mga iyon. Dahil maya-maya lang ay susunduin na rin niya si Ace sa eskwelahan. Nawala man ang banta ng aswang nakabalan sa kanyang isipan, ay hindi pa rin nakakalimutan ni Yaya Maning na palagi siyang gabayan, lalo ngayong wala na ang pareho niyang mga magulang. Nagpadingas na ang ginang at ilang sandali pa ay isinalang na ang kaldero. Habang naghihintay maluto ang hipon, ay naisipan na rin niya magkape bago maligo. Nanlalagkit na rin kasi ang kanyang balat
dahil sa maghapong nakababad sa palengke. Masaya ang naging araw ni Ace dahil sa mga aktibidad na ginawa nila sa eskwelahan. Kahit papaano, masasabi na rin ni Yaya Maning na nasa normal na ang kilos ng dating alaga. Naglalakad na sila noon pa uwi na magsabi ang bata na dadaan muna sa bagong paring nakatalaga sa simbahan. Si Padre Luisito. Nagpaiwan pa nga ito saglit dahil may pagpupulong sila para sa isasagawang misa sa linggo. Nagtataka na lang si Yaya Maning dahil habang tumatagal siya sa paglalakad ay pabigat ng pabigat ang pasan niyang bag ni Ace. Lawit na ang dila niya nang marating ang kanilang bahay at napainom pa ng tubig dala ng pagkauhaw. Dumako siya sa kanilang silid para sandaling ipahinga ang nangangalay niyang mga balikat. Umupo pa siya sa ibabaw ng kamat marahang hinilot iyon na makapagbanyos ng langis na kalaunan ay nagbigay ng ginhawa sa kanya. Natapon sa sahig ang hawak niyang botelya nang mapatingin sa salamin na nakakabit sa lumang kabinet. Nangatal maging ang mga panga ng ginang nang makakita siya ng figura sa kanyang likuran. Wari may dalang mensahe ang hangin na humampas sa kanyang muka matapos niya itong lingunin. Kumusta na, Maning? Naaalala mo pa ba ako? Isang mahinang tinig ang kanyang narinig, kasabay ng pagkasubsob niya sa sahig, dahilan para siya'y magising mula sa saglitang pagkakaidlip. Malaking ginhawa sa kanya nang malamang panaginip lamang ang lahat.